we are also asked to respect decisions of international tribunals. Ganon? Yes. Oo, pwede ba yun? Hindi ko naman sabihin fake news, pero misleading na balita tungkol doon. Hindi ko naman sasabing fake kasi partly true. Oo. Kumbaga, yung konsepto totoo, pero yung application parang doon yata hindi. Kaya nga ang hirap ngayon eh. Ang hirap balangkasin yung mga sinasabi ngayon, yung mga propaganda ngayon ng mga Duterte bubulagers. Oh, well, totoo. Yung mga Duterte bubulagers. Ang hirap ngayon balangkasin ng mga sinasabi nila kasi, yun nga, it's partly true. So, panoorin natin ito, example. Kaya natin tinapik to kasi napanood ko yung isang episode ng executive session yata yung title na yun sa DCRH. Pero, pagkatapos ko kasi painggan yun, narinig ko tong sinabi ni Panelo. O, papakita ko sa inyo. Ito kasi, yan sabi. It seems ngayon, mga kotsero, maski sa TikTok, ang pinagtitripan nila ngayon, si Congresswoman Luistro. Alam niyo kung bakit? Kasi sa lahat ng mga kongresistang nandun, siya lang ang nakapagpaamin kay Digong. Natanggapin ang full legal responsibility sa war on drugs. Kaya ngayon, siya yung binibira. Tingnan nyo. Kasi siya lang yung nakapagpaamin, quote-unquote, kay Rodrigo Duterte. At nakapagpa-shut up. Kasi di ba sumagot nun si Digong, sabi niya, if you say so, yun ngayon ang At kasi sabi niya, EJK confession na nais ipagawa ni Luistro kay FPRRD. Hindi tatayo sa hukuman. Yan ang sinabi ni Panelo. Abogado pa naman daw siya. Sabi naman to si Panelo, sakit pagsalita. Abogado ka pa naman. O, panoorin natin yung kanyang sinabi ni Panelo. Ito yung sinabi niya. Sabi mo sa piskal, sabihin ng piskal, sino pinatay nito? Kailan pinatay ito? Ay, wait, kalahati na pala yan. Ano masasabi mo dun sa pagkatanong ni 2nd District, Batangas, Gervil Luistro na gustong papirmahin ng extrajudicial confession si former President Duterte? Ayan, wait. Kailangan Okay. Ang extrajudicial confession po, mga kotsero, ito po ay yung papeles na pinipirmahan mo para yung confession mo na hindi mo ginawa sa loob ng hukuman ay tanggapin ng korte. Usually, yung extrajudicial confession, ginagawa po yan kasama ng isang abogado. Ngayon, ang gusto po kasi ipagawa ni Congresswoman Luistro, naalala nyo doon sa hearing, pumirma si Rodrigo Duterte ng extrajudicial confession. Para nga naman pag hinabla siya, pasok yung kanyang confession. Anong sinabi ni Digong? Ba't pa ako pipirma? Eto na, nasa hearing na tayo eh. Di ba? Hindi siya pumirma. Ayaw niyang pumirma. Bakit? Kasi kahit sinasabi niya na I take full legal responsibility sa mga nangyari sa war on drugs, boka-boka lang yun. Sa totoong buhay, ayaw niyang tanggapin yung responsibilidad. Ito ngayon ang palusot nila, nila Panelo. Tinitira nila ngayon si Luistro dahil pinilit daw niyang kung gumawa ng extrajudicial confession si Rodrigo Duterte. Marunong sana doon sa mga nandun. Alam mo, sasampu lang ang abogado sa kanila out of 314 or so number. Siya, isa marunong magtanong. Ang problema sa kanya, ang kanya ring anchor, ang basis na rin, guilty as elit bumamanto. Kaya bilang abogado, inaagapan niya na para madaling sabi, alam niya na yung mga sinasabi ni Presidente Duterte doon, hindi po pwedeng tumayo sa hukuman. Kaya nagpapalit siya, pumirma na lang ng extrajudicial confession. Ang mahirap sa kanya, kahit pumirma yan, hindi yan tatayo sa hukuman. Nakakalimutan niya yung pangunahin. Pag ikaw'y nagdemanda, kailangan may preba. Sabi niya, di ba? Sabi niya, pinatay ko. Ilan mo pinatay niyo? 6. 6 ba o 7? Sino ang mga pangalan? Sino o sila? Ba't ko naman tatanungin pa ba pangalan nila? Di ako interesado. On the basis of that, sabi nila, there is an extrajudicial confession. Sabi naman ni Luistro, hindi tatayo yan. Pumirma ka. Kahit ka pumirma, hindi pumirma ka. Sabihin ni Presidente Duterte, may pinatay ako na 6 o 7 katao. Pipirma niya. Ipapahal nga, sasabihin mo sa piskal, sasabihin ng piskal, sino pinatay nito?
Kailan pinatay ito? Saan pinatay ito? Nasaan ang mga bangkay nito? O, di ba? Okay. Madali sabi niya, wala na kagad probable cause. Dismissed ang kaso. Dismiss daw agad. Wala raw tatayuan. Pero, syempre, kung babalikan natin sinabi niya, kung si Luistro ina-anchor niya o inaangkla niya yung kanyang teorya dahil guilty si Digong, siguro itong si Panelo inaangkla din niya yung kanyang teorya doon sa pananaw na inosente si Digong. So, I mean, quits lang. Kaya nga, hinahanapan din niya na nasot si Digong. Pero alam niyo mga kotsero, kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, na very thin, manipis na yung linya sa gitna ng katotohanan at kasinungalingan pagdating dito sa mga Duterte Balahura supporters. Kasi tama ho yung konsepto. Tama ho yung konsepto na kapag dinala mo sa fiscal nang hindi mo sigurado kung sino yung mga naging biktima, hindi ho talaga tatayo yun sa korte. Hindi ho tatayo yun. It has no leg to stand on. Sabi nga. Hindi naman si Digong yung maghahable. I-defend niya yung sarili niya. Paano pag merong dumating, nag-file ng kaso, sinabi, yung anak ko, isa sa mga 6 na pinatay ni Rodrigo Duterte, ito yung mga ebidensya ko, ito yung katawan niya, ito dito siya dinukot, dito siya dinala, etc., etc. Dito siya pinatay, ito yung murder weapon, etc., etc. Wala pa rin bang leg to stand on yung extrajudicial confession ni Duterte? Intellectual dishonesty na yung ginagawa ng mga Duterte defenders ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes ng DIED. Yung konsepto totoo, tama naman. Kaso nga lang twisted yung application. Meron pa isa. Ito yung nagtatago. Itong isang abogado nagtatago. Ayan, pakinggan niyo to. Ito pinaka nakakatawang teorya sa lahat. At kapag ang isang pulis ay sumunod sa utos na dakipin ang presidente sang-ayon sa order ng ICC, yan po ay kidnapping. Serious illegal detention. Bakit po? Kasi kinakailangan ang warrant of arrest issued by a Philippine judge. At ang ICC warrant of arrest ay issued by a foreign judge na kung tayo'y miyembro pa ng ICC, po pwedeng makonsidera na parang isang warrant of arrest na inisyu ng hukuman din sa Pilipinas. Pero dahil hindi na nga po tayo miyembro at paso na at wala, nung nagsimula ang investigasyon at nawala na nung jurisdiction ng hukuman, naku po, illegal detention na po mangyayari dyan kapag inaresto nila ang presidente. Sang-ayon sa visa ng warrant of arrest na naging produkto ng isang preliminary investigation na nagsimula nang wala ng jurisdiction ang ICC. Kidnapping daw and serious illegal detention. Di kapag nangyari yun, meron naman sila hong remedy. Meron hong remedyo ang kampo ni Rodrigo Duterte. Ano ho ang kanyang remedyo? Di mag-apply sila, mag-file sila ng petition for a writ of habeas corpus. Yun ang remedyo dyan. Baba, kinuha na. Inaresto na si Digong sa bisa ng warrant of arrest na pinadala ng Interpol sa Pilipinas. Di pwede silang mag-file ng temporary restraining order. Pwede silang mag-file ng temporary protection order, temporary restraining order laban doon sa utos. Tapos, kapag nakuha, pag na-aresto na, pwede silang mag-file for a writ of habeas corpus. Petition for a writ of habeas corpus sa Supreme Court. Yung mga ganap doon, yung doon sa hearing ng Quadcom, panoorin nyo to. I highly recommend this. Watch this. Pero papanoorin natin yung parte na related lang doon sa hearing. Kaya nga, Iba yun, ano? Ibang batas pala yun. Ano? Kaya nga reaction ng Malacanang, I think it was it was part of a discussion. Yung sinabi ni ES, itong sa ICC, talagang hindi kami kasama dyan, etc. But, kung nagkaroon ng notice through Interpol, iba yun. Kasi under the international humanitarian law, we are also asked to respect decisions of international tribunals. Ganon? Yes. Pwede ba yun? Alam nyo, critical talaga dito mga kotsero, yung reward system. Yun ang magpapatunay that there is an institutional mechanism wherein the killings of the war on drugs are operated. Nagsalita na tungkol sa reward system. Nagsalita na si Leonardo, nagsalita na rin si Garma.
So paano ngayon yan? Huwag niyo kong kalimutan na ang DOJ nag-iimbestiga na sila.